Budget approval and maintenance. On behalf of the Committee on Finance and Budget, I hereby call the session to order. So, in behalf of the Committee Chairman on Ways and Means, Honorable Banjo Atun, Honorable this committee is hereby called to order. Thank you. May I call Ms. Joy for the invocation? Please stand. Sorry. Yumuko po tayo at manalangin. Heavenly Father, we thank you for this day and the opportunity to gather us here today. Guide our thoughts, words, and decisions. Grant us wisdom, unity, and understanding as we work for the good of our community. Bless each one of us and the work we do today. Amen. Thank you. May I call the COMSEC to call the roll as the voted. Thank you, Honorable Chair on Finance. So, thank you for the visitors, the Office of the Budget Officer, Basiste, and the Office of the Municipal Local Government Unit, Irene Sulitan, sorry ma'am, naglalaan kasi yung So, our police council with SB Karin Kataran, SB Tony Apostol, SB Albert Galabay, and the County Chairman of Finance, while the Chairman is not around, Honorable Arnold Parangan, and still the chairmanship, the committee chairman on Ways and Means, the Honorable Paolo Andon, as I said, nasa Canada. So to preside, being member, we have Honorable Edwin Esteban. Thank you very much for that. And Honorable Vice Mayor Gerald Harrow, Prestigious Secretary. Thank you. Honorable Bobo Bawa. Good afternoon po sa ating lahat, our distinguished committee members, members of the Sangguniang Bayan, and our resource person. Good afternoon. Then also our Vice Mayor. Thank you for the opportunity to speak before you today as on a matter about the inquiry on the immediate enforcement of the statutory salary schedule in our municipality, Queen Mercedes Isabela. These matters was napag-usapan during our last regular session and proposed by our municipal vice mayor last July 21, 2025. So may I hear our vice mayor. Thank you. Thank you so much, sir. Gusto po lahat? Hey! Hanggang sa po lahat? Okay. So, mag-siesta. Alright, hindi na may gabi tayo ngayon at meron tayong bonding energy. Maraming salamat po sa inyo. Muna sa lahat at bigyan po ako ng pagkakataon na introduce ito for inquiry. Naiintindihan ko po na hindi siya katemporal na magagawa. Pero nais ko lang po sa lahat ng lahat at nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayon na pag-usapan natin yung effort na ginawa ng ating committee, ng ating council, at effort
munisipyo. Para lang pag-usapan itong topic na ito. Naniniwala po ako na pag ang mga bagay na importante sa atin, sa ating pagtatrabaho ay parang natin pinag-uusapan, maganda po na at least nasa option para ng consciousness natin, meron tayo maraming inaabangan at nababantayan po natin. I think po maganda po pagkakataon na pag-usapan itong bagay na to as early as possible para po meron tayong something to be excited about now or in the future. Alam ko po na itong bagay na to ay common sa ating interest. Lahat ng nangyayari dito sa ating munisipyo. Naiintindihan ko po na lahat tayo dito kapag nagtatrabaho tayo ay isang nagpapasaya sa atin ay kapag maayos ang sweldo natin. At kapag sabi naman ng batas na may kapatan tayo sa ganitong rate ng sweldo, okay tayo magiging sa ganitong sweldo, bakit hindi natin talakayin yung topic na yun. Maganda po kapag open yung talakayan, narinig ng lahat ng members ng munisipyo, lahat ng empleyado ng munisipyo para po there is something, meron tayong common spirit, common bond sa isa't isa, and if we look at each other, meron tayong naasahan in the future na maganda po. At least, kahit pa paano right now, from my initial interviews with stakeholders dito sa ating munisipyo, mukhang imposible pa, pero kapag i-layout natin na yung mechanics, yung mga factors, yung mga variables na pwede magbago at pwede natin makontrol o bantayan now and in the future, mababantayan po natin and we can be excited about it from now and going forward. And this is something na we can share amongst us na kapag nahihit natin ng isa-isa na excite tayo na magkakatrabaho tayo lahat. At yay! Malapit na! Hindi po ba? Maganda po ngayon na ang kung siguro ng ating usapan ngayong araw na ito ay mas kalmado lang, hindi tulad ng dati. Si pressure, wala siya na yan. Last time medyo stressful, nai-guess ko po yun. Pasensya na po sa kanya. Last time wala na yung nangyari. Pero this time, I think wala naman dahilan para may ganun yung and we can focus on really just laying out yung legal framework, kung paano natin i-implement alam, yung fiscal feasibility, kung available ba yung pera, and kung saan magagaling yung pera, kung mag-tipid, saan tayo mag-tipid, and ano pang mga ibang variables sa ating budget kung pwede natin galawin para ma-maximize natin yung possibility na ma-implement natin yung measure as soon as possible. Ang objective po natin ay ma-implement natin siya as soon as possible given na hindi natin siya pwedeng ramp up at para ma-benefit din natin agad-agad yung mataas na sweldo, mas maganda po yun at yung mga mag-retire mahabol po nila yung mataas na rate para sa atin po lahat. Konting maasahan lang po namin, meron konting pointed questions na galing sa akin. Miss mamaya na about siguro yung mga areas na pwedeng titilan, mga konting accusations about sa paggastos, kaya nyo lang po yung best nyo para sagutin. And lumaasa po ako na sasagutin nyo. Maayos. Maayos naman po yung sagot ko na liwala. Okay naman. Thank you, Vice Mayor. Okay. May I call now our resource person from the budget, our budget officer from Marites State for helping state.
I-vote niyo po muna sir, yung para natin. Thank you. Wants to Okay, thank you, Ma'am Tess. The motion to open for the interpretation. so motion to open the floor for debate or interpellation. So who wants to ask questions or our first person? Alright po ma'am, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong opening statement. Tama po ba pagkakainin dito kapag meron po ba tayong available na pera pwede na natin i-implement agad yung first class na salary? Wala naman po dahilan na hindi bibigay po pa available po ito. Anyway, sa atin ng 45 PS computation is next prior to 2 years back. Hindi po yung kasi ngayon 2026 and then we can get a 2025 figure na po hindi. So ang basis po natin for the computation of 45% is the actual collection from 2024. Alright, pasensya na po ma'am. Inulit ko po. Basta may pera, pwede na po i-implement agad na hindi po ba? Definitely. Opo. Hindi nyo po alam kung may pera ngayon o wala. Sa ngayon po kasi, nasa gitna pa lang tayo ngayon. Sa collection po kasi, sa record po yun ng treasury, sir, wala rin po sa office po. Ano may office nyo madam? Budget po. Budget. Budget. Sa 2025 na budget, tapos na po, hindi po. Yes, sir. Meron po ba kayong figures kung meron tayong savings sa personal services na line item para sa 2025 na budget? Wala. Sa ngayon po, I don't have a figure right now. Kasi hindi ko naman po in-expect na pero makikita naman po, that's like ano po, sample na lang po sa office ninyo. Di po, mesa niyo po yung lantilya nyo. So, may mga vacant positions. So, yun po yung mga magiging savings po for the period January to June 30, 2025. Base po sa approximation ninyo, meron kaya tayo magiging savings kahit hindi ninyo dala yung papel. Base sa nakasal lang ninyo, ang mga opisina dito, meron kaya tayo mag-create na savings muna sa personal services line item. Meron din naman po siguro sa inyo. Mga magkano po? Para, I cannot give exact figure para mas mahirap na magkano ako ng figure. Pero definitely, there will be. Magkano po yung personal services line item natin na budget for 2025? 67 million. Bigyan mo ako ng approximate figure ma'am na pwedeng savings this year from that 67 million. I cannot give you specific amount, sir, for now. Kung meron po mga around 10%, 20, 15%, No, I don't think so. not 10%. Kasi po yung mga vacant positions natin, hindi naman po mga ano. So, yung mga middle, kumbaga yung mga middle positions lang po kasi. So, hindi po siya talagang mag-accommodate po big figure talaga. So kumbaga wala talaga tayo masasave na significant mula sa personal services line item sa 2025. Yes po. Meron po ba kayong listahan ng mga kantilya natin dito sa munisipyo? Meron po sa kondo. Yung plantilla lang po. Yung pinag-aagastosan natin ng personal services dito sa bayan natin, meron po ba kayong listahan? Yes po. Based from the plantilla sa akong budget. Mga ilang tao po yun? Ilang headcount po yun? More or less 100. Mga? Yung regular lang sir, yung regular lang po. Isama niyo na po lahat na binabayaran mula sa personal services line items. Ilan po? More than 100, I think. Hindi po siya mababa na 100. Na regular employees. Kaya po ba natin i-produce yung listahan na yun, alam? Yes po. Kapag pinuduce natin yung listahan, may pangalan ng mga tao ngayon? Nakabase lang po sa plantilla na prepared by the HR po. Pero kaya natin i-trace kung sino yung mga tao na nag-occupy nun? Through HR po. Makuha pa natin sa HR. Pero wala ko siya ngayon, hindi ko ba? So pwede po natin i-produce yung listahan ng lahat ng
empleyado dito sa office, dito sa munisipyo, regular man o hindi, na nag-withdraw or binabayaran ng ating personal services line item, hindi po ba 67 million, more or less, for 2025. At nakikita po natin doon yung pangalan nila at magkano yung binabayad sa kanila. Opo? Yes po, to the HR. Opo. At saka kapag tinad ko lahat yun, magtototal yun ng 67 million. Yes, sir. Meron po ba kayong natanggap na reklamo or information about sa mga akusasyon ng iba? Hindi po alam kung verified o hindi. Baka possible na may ghost employee. Ano po masasabi niyo po doon? I have no idea on that, sir. Wala po. Yeah. So, ang tanging paraan lang natin na malalaman kung may ghost employee o wala is kapag makuha natin yung buong listahan ng mga binabayaran natin for personal services dito sa ating munisipyo. Regular na o hindi. Ano, tama? At makuha natin yan sa head ng HR. Yes, okay, sir. Hingin po natin yan. At kapag may makikita tayong pangalan doon na hindi nagtatrabaho o hindi tumatanggap naman ng actual na sweldo, matatag natin siya as ghost employee. Tama po? Kapag natag natin siya as ghost employee or hindi naman siya talaga tao na nagtatrabaho dito sa munisipyo natin o hindi na actual na natatanggap yung pera, pwede natin gawing savings yun malang, hindi ba? Yes po. Para po, yun ang kailangan natin na may pagpapal na kaagad yung first class na sweldo ng ating mga empleyado dito sa munisipyo. Tama po? Yes. Ano ko lang po, sir, yung sa JO kasi wala ko siya sa PS item. Nasa MOO siya sa yung mga JO. Ang kalang sa natin is yung sa plantilla na is yung mga regular employees ko. But DJ po, that are being paid, charge ko siya sa MOO. Wala ko siya sa PS. May knowledge po ba kayo kung magkano yung mga naka-charge sa MOOK na JO? Magkano yung ginagastos natin doon? Hindi nyo rin po alam. Ilan po yung tao na nandoon na naka-JO? Hindi nyo rin po alam. So, ano na lang po, if personal po yung usapan natin, siguro mas papupunahan na lang sa HR. Dala niyo po ba yung 2025 budget ngayon dyan sa model niyo alam? Po? Dala niyo po ba yung No. information about sa 2025 budget? Wala. Doon po sa mga item na hindi naman personal services, meron ba tayong natitid for this year na nakikita ninyo, ma'am? Kasi sir, yung matitid kasi at this point in time, mahirap po kasi namin yung video. So, siguro, we can give you report on that one after siguro this quarter, mga September, October. Yun po siguro we can provide. May ina-anticipate po ba kayo na savings tayo mga mula sa ibang line items? Other lines, Opo, yung wala sa personal services. Na pwede natin personal services, definitely there would be, sir. Other than personal services, savings. Parang, Wala. Ano po ba yung mga ibang mga items na significantly naglaan tayo ng pera aside sa personal services dito sa ating bayan? Kahit in general sabihin nyo lang po dahil participant lang kayo sa pag-prepare ng budget. significant lang talaga kung kuha ng pondo is yung PS item natin. And then all the rest po, kung magkano na yung naiwan, kasi meron po tayong tinatawag na SPAs, yung Special Purpose Operations. That constitutes 20% for development fund, 5% gender and development, 5% for the LDRRMF, 1% for the local protection of children, or CPC, and 1% for senior citizens and persons with disability. So yun po yung na po extra from the budget. And then siguro po during the budget review and deliberation, i-represent po sa inyo na isa-isa yun for our 2026
Tungkol po sa additional na revenues, meron ba tayong na-anticipate na meron? Ngayon, outside sa budget natin for 2025? Ang outside revenues lang po actually na nagagana sa labas sa excise tax. Yun lang po yung regular po now, unlike before na per years after, 3 years after, so hindi siya regular. It's only from 2022 to 2020. Basta po, mga partners ako na naging continuous po na taon-taon na yung parating. So, yun lang po yung in-expect natin, but we don't even know how much. Magkano po yung other than excise taxes? Meron po ba tayong na-anticipate na mas mataas yung collection natin ng revenue ngayon aside sa binadyan ninyo? Si treasurer po yung makakaano sa collection po, sir. Wala po kung ano sa collection po. Ngayon po, sa 2026, pinaprepare lang po namin, madam. Yes, sir. Sorry. Doon sa in-explain niyo po kanina na 45% cap, wala po bang regulation doon ng batas or rules na pwede natin magpasa yung 45%? Parang may nabasa po ako doon. Baka gusto niyo kami liwanagan doon. Kasi po, tulad ng sabi ninyo, kapag pwede tayong lumagpas ng 45%, may pera tayo na makukuha sa 2026, baka makaya natin i-cover yung required para sa first class municipality, which is 71 million, sabi ni HR. 67 kasi natin ngayon. Sabi niya, kailangan ng, sabi niya, ay first class pa lang. For 2026, if we implement first SSL2, we need 71 million. So, ipaliwanag mo ako talaga bago ako pumunta doon. Bakit? Kapag sinabing SSL2, SSL1, meron bang SSL3? Yes, sir. Definitely. Hanggang 4 po yan, sir. Kaya 4 years implementation. Hindi ba pwedeng sa kanya nakaawal? I know. Can't be. It can't be. Yeah. Dapat hindi. Kasi sir, yung lumalabas kasi yung budget circular is monthly din naglalabas ang bibigyan ng circular for the implementation of such assessment. So, meron po yung nangyayari. Except, kung halimbawa po, sa case na natapos ay kasi 25, SSL1, hindi pa rin natin nakukuha ang SSS1, SPSL1, 2026, pwede natin kunin yung 2. Kasi yung period of implementation kasi yung i-consider dito. Hindi tayo pwedeng tumalong sa SSL4 agad? Hindi po. Bawal. Yes po. Mas mataas po yung SSL4 sa SSL2. Yeah. Yung S... Kung mataas po siya talaga, kasi lalo na po sa nakikita namin yung increase ng mga kagaya natin, sila yung matatakpan na lalaki kasi yung job. Ano po ibig sabihin ng SSL? Salary standardization. Dapat, kapag ibig sabihin po ba nito, kapag nag-transition ka from 4th class to 1st class, hindi siya black and white. Parang black, gray, light gray, hanggang white. Apat na levels. Kung yung parang pala pang 4th class, ngayon ba 1st class ako tayo, we can jump. We can get to 1st class SSL1. Pwede po yun, sir. Pwede po yun. Ang ano lang talaga, resources. So, in other words, gusto lang kong iwanagan, pwede na tayo mag-first class, pero within that first class category na sweldo, kailangan muna natin dumaan sa SSL1, 2, 3, 4. Hindi agad-agad na mag-SSL4 agad tayo. Yes. This year, madam, ano ang max na pwede natin implement? Anong SSL level? This year, we will be implementing SSL2 like SSL1 second class from September to December. Hindi ba pwede yung SSL1 first class? Kung posible. Kung kasi sir, yung sa kwan kasi ng FBC60, dapat po 1 year with implementation. So, ibig sabihin, nag-start tayo ng September, mag-end tayo ng August para makuha yung 1 year implementation ng SSL1. Yun po yung provisions ko kasi ng FBC60. Assuming meron tayong savings ngayon at meron tayong extra na pera, ano yung i-implement mo ngayon na SSL? At anong pang-class ng munisipyo? Bali, sir, inano na natin na yung from September to December, yung SSL1 second class. So, hindi pa rin tayo lumalabas doon
Pero kapag kaya natin, pwedeng first class Why not? na SSL1. Yes po. Pero hindi, kahit kaya natin na pera, hindi tayo pwedeng mag first class na SSL2 at this time. Tama? Kasi according to ano po nung form namin sa BBM, maglalabas na po sila ng SSL2 if they're LPC, definitely by end of this month or by August po. Okay. Ang pagkukulang lang po natin para lang maliwanagan tayong lahat, kapag ideal yung situation natin at meron tayong available resources, dapat ang ginagawa na natin ngayon ay SSL1 first class. Tama? Yes po. Pero dahil walang pera, SSL1 second class ang ginagawa natin. So next year, for 2026, ang max na pwede natin isagad na allowed by law and regulations na mataas na sweldo para sa ating lahat is SSL2 first class municipality. Yes po muna po. Yun muna. Yes po. Kaya yan sir, sabihin ko nila po na yan din natin schedule yan sir. Kasi so far, gaya po niyo, wala pa kayong sinasabi sa amin. There might be some, ano po kung ano yung propose nyo. So, for purposes of discussion lang po yung figure na nakikita po natin sir. Kapag halimbawa, biglang maraming bumuhos na pera sa atin at marami tayong pera for 2026 budget, pwedeng, medyo makulit ako pwede ba first class SSL po? Hindi. Hindi po. First class SSL to talaga. Yun yung max. Yes. At sa susunod na taon, SSL 3 and then 4. Yes po. So nagkulang lang tayo ngayon sa class ng munisipyo. Second class tayo ngayon. Yes. Ang rate natin. Pang second class tayo ngayon. Pang second class, by September po. September. Pang September pa. Pang second class. Pero right now, fourth class. Pero at least nag-effort pala tayo for September. Yes sir. Yay! Alright. And yung pang first class, kailan natin na-implement halimbawa maganda yung budget natin for 2026? Anytime, kung available naman ang pera, open ang supplemental budget. Basta may available po na resources. As soon Pero as... po, eto na naman, kahit may pera, nakatahan pa rin kasi tayo doon sa PS Cap limitation. Yan din po yung isang issue, huwag ko lang po, yung form namin last July sa regional office. Meron po isang bayan ng Cagayan. Ano nila is second class. Ngayon, nag-first class na sila, so sagad na po. Ngayon, gusto kanila na parehas doon sa sinasabot na public health workers. Kaya sa puti director, hindi pwede. Kasi po tayo, sir, ang sweldo natin na iba sa public health workers. Parang national rate po sila, sa atin po, LGU rate. Hanggang 90%, maximum na po yun, doon sa SSM schedules, hanggang doon na po tayo. Every branch. Pero sila po, nakaka-categorize sila sa sweldo na pang-national, yung mga public health workers po natin. Gusto niyo po kami iwanagan tungkol dito mabawal sa 45% na cap sa PS. Kasi parang meron ako nabasa na rules na kapag newly transitioning ka, you can go around that cap. I-explain mo nga po. Sabihin ko kayo. Ito po yung ano yan, sir. Halimbawa po tayo ba, 45. Ngayon, nag-exceed. Parang yung ginawa sana natin nag-exceed. Yung sa first year of implementation, wala po tayo mababayulit. So, ang magiging problema lang is yung sustainability. Can we sustain to give this salary to our employees? So, yun po yung risk na ilan sa amin. So, nag-ano po kami na, pero nga naman. Kasi lalo na po ngayon, minsan, ang collection, hindi naman natin palaging masasabi na tumataas ng mataas. There are times na even the national tax allowance ay bumababa. At nangyayari po yun. So, yun po yung magiging problema. So, how to be sustained, giving high salaries, kung yung resources po lang. So that's a fiscal question, hindi siya legal question. Yeah. Ang question po was a legal question. Possible ba siya legally na mag-exceed ng 45? Ang implication ng sagot is possible, hindi po ba? Kaya mo lang hindi pinapa-exceed ng 45 kasi kung sustainable. Yeah. Tama. Siguro yung sa 45 ng PS nga po kasi nakaano kasi very strict na like po sa RA 7160 na nakaano sa section 325 na we cannot spend more than 45% PS nga po. So yun po yung
basis ng budget, yung po yung isang ng BBM na doon lang po kami Hindi mo, sorry, hindi ka lang naman. Hindi mo ba kayo nag-come-across sa kahit na anong rule and regulation na pwede natin go around yung 45% na up? Parang may ganun po. Base po sa mga kasagot mo ngayon, parang hindi kayo familiar doon. Yes. Maybe we can also ask mga kaibigan, kasi sila din po aware sila. Hindi rin po ako aware doon sa sinasabi niyo attorney. Parang may transitory na leeway na binibigay kapag yung transition. Ang nakaano naman doon sa ang basis na po namin vice issue sa local code na 45 days. Opo. Okay, sige naman. Okay madam. It looks like ang pinagbabasehan talaga natin is yung old or yung kung ano meron tayo ngayon. Pero I think meron atang rule na pwede mo around it. Parang may transitory na rule about it. So, assuming na meron tayong magandang budget for, kalimutan na natin yung 2025. Mukha naman wala tayong sa 6 sa 2025. Walang additional na sa 2025. So, as we are working on 2026 budget right now, pwede na, ang earliest na na-implement natin kung sakasakali it would be January next year. Tama po ba? Yung 2026, sir, no? Ano po? September next year ulit. September ulit? Yeah, 21 year, implementation of PSSL plan. So, ito yes. 12 months. Kasi sir, like tayo sa LGUs, para sa CSM, municipalities. Lumabas na kasi August, kaya naging ganun yung implementation po natin. So, itong first class natin, itong 2025 natin, na SSL1, second class, ay September pa lang. Until August 2026. Ay, August 2025. Tapos yung susunod ay, Susunod, September to August 2026. which is, ano na tayo, SSL2? Ganun pa rin po. Yung September na po, 2026, yun na po yung tinatry natin na i-implement yung SSL2 na waste class. Ngayong September na ito, nadarating, anong i-implement natin? Yun po, SSL1 second class. Oh, yan yung binadget natin na 2025. Yes. So kung wala tayong na-produce na savings o additional na pera for 2025, kung ano yung tatanggapin natin ng September 2025 hanggang September 2026, yun na yun. Pagkasama lang natin na yung budgeting natin ng 2026 ay makakover yung SSL2 first class. Sa tingin ko ba makakover? Positive lang. Positive makakover. Kaya. Kaya. The number is realistic itself. So, yun lang po natin mag-compute. Mahirap po kasi magsasabi na hindi or pwede. Pasok po ba siya sa 45? Yung sa 45 po natin, yung pinisend po namin sa inyo na sample po para for purpose of discussion na hindi na po siya pasok. Lampas siya ng 45? Yeah. Ito sabi ni HR, for 2026 SSL2, first class municipality 71 billion. Excess na siya ng 45? Excess po siya sir. Yan po yan sir yung kasama na yung weight niya. Yung mga weight designers natin, design ng mga garment. Ang hit lang ng difference ng 4 million. Yes po. Kasi nararamdaman talaga yung sa... Sige, ito na lang gawin natin kapag magbabalit tayo ng 2026. Try natin pag-aralan ng mabuti yung legal framework, regulatory framework around dyan. Kapag lumagpas, kapag within 45 siya, at kasa yung pera natin, wala tayong problema. September 2026, mag-start. SL2 first class. Kapag lumagpas siya ng 45%, hanapin natin yung regulation na yun, baka kaya natin lagpas. Maghingi tayo ng legal opinion sa DILG. Baka pwede natin gawin ng paraan yan. Pero in the meantime, it looks like wala tayong magagawa for 2025 between now hanggang September 2026. The best we can do is September 2026 na start SSL to first class and
Okay, thank you, Vice. And any more from the committee? Thank you. Thank you very much, Assistant. For that, dapat meron na sa well said naman na solid advice niyo. Ang suggest ko na lang siguro, kasi na-mention niyo kanina, yung pagtaas ng sahod natin, pag-implementation ng sahod natin, nakadepende pa rin sa mga resources natin. So, I salute the Treasury personnel for their efforts na i-improve yung collection po ninyo sa local collections po natin. So, the best way siguro para matupad yung mahal natin, ay tingin pa po natin yung collection natin. And the suggestion na recommendation po. Okay. We encourage more investor sa bayan ng Mercedes. Any more question from the committee? Of the SP? Ready? Yes. SP also, you are recognized. Yes po. Unang din po paliwan natin sa budget officer. Sa transition po natin into first class municipality, meron po bang mga kinakailangan mandatory positions that need to be created and filled up para masabi po na in transition po yung ating first class? Kasi kung ngayon pa lang ay nakikita na po namin na the max out na yung 45%. How much more kapag we need to create mandatory positions that need to be built up for a first class municipality? Definitely ito. That will really affect the budget. Kasi, gaya po nung namin sa SDLP, sir, maraming po silang hinahanap na mandatory positions to be created. So, ilan na rin yung na-create, kaya lumalaki yung PS natin lumalaki. So, yun po yung kakibat ng pagtagal ng klasifikasyon ng ating bayan ay yung pag-require din ng ating mga other agencies oversight committees na mag-create po ng mga positions. Ganun po yung kasama po niya na parang din-tip niya bilang sa first class classification. Follow-up question. Okay, thank you. Yes, SB Tom. So, if it's supposedly, if it needs to be created, because it is mandatory, does it need to be funded right away and to be filled up right away? Para masabi, pasok sa first class municipality. Your Honor, Chairman po, Sir Chairman, nakadepende pa rin po talaga sa pagdating po talaga ang unang-unang kinoconsider po natin is yung availability ng resources. So, gaya po nung nakaraan mga SDLG natin, ang dami pong sinabi ang nandiyan po si Mama Kate, you have to create this position, pero nakadepende pa rin po kung magkano pera meron ka. And then, pangalawa, sa PSCAP, yun po yung mga kinoconsider po sila ka. Okay, thank you. SB Tom. Any more? SB Delapan. Ang pagiging first class municipality po ba ay may epekto sa mga bayarin ng aming mga kababayan na gaya ng sa Anilya? O may mga bayarin ba? Sir, Your Honor, ang real property tax, kung tinatawag po natin kanina, ay provincial imposition po yun. Recognize na po ang ating treasury office po po kaya nga po yung proceeds na collection natin ay may share of province, may share of barangay, may share of SDF ng province, meron na share of SDF ng bayan natin, at meron po tayo para sa general fund. So, provincial imposition po yan, sir. Dun sa mga mismo, yung mga business. Sa fees, request na lang po sa pagbubuo. Request na lang po sa regarding fees and collection. Thank you po.
Thank you. SB the back anymore? Meron pa po? So wala na pong magtatanong. So thank you po, Ma'am Marites Lasise, for inviting us. Maraming salamat. And next is our person from our MLGO from ID. Okay. Regarding po yung include, sabi naman po kanina na pwede po tayo yung immediate implementation is the final requirements po. And na-explain na po naman kanina ni Ma'am Wes regarding So I move to open the debate and interpolation with regards to the resources speaker says. Thank you. There's a motion to open the floor for debate. So sino po gusto magtanong from the committee? Our SB. Maliwanagin tayo. Okay, our Vice Mayor. Makulit naman, liwanagin ko lang para sure tayo. Basta may pera, pwede nating gawin. Ngayong 2025, mukhang wala na tayong pera at wala na tayong magagawa from now until September 2026. September 2026 is starting, mukhang meron tayong magagawa. And assuming unlimited ang pera natin, ang best na pwede natin gawin is SSL2 First Class Municipality. Alright. yes. At least we're doing our best. And congratulations everyone for doing our best. 2026. Okay. Any more? Members of the Sangguniang Bayan? Okay. Thank you. Ili? So, the floor is open up sa open forum po sa ating mga bisita. Kung sino po gusto magtanong regarding sa ating committee hearing regarding sa history. Yes. O baka po, may mga interesado na gustong magsilbi sa taong bayan mula sa mga taga-rate ng Mercedes. Baka gusto nyo magtanong na baka may open position pa dyan. Ano ba yung hinahanap natin ngayon na skills at expertise dito sa ating bayan? Baka gusto nyo mag-apply. At ano yung mga opportunities na meron tayo ngayon dito sa ating munisipyo? Yes po. Good afternoon, ma'am. Isa po akong farmer. Tatanong ko lang po sana kung pwede po ba namin malaman kung saan po na kung tayo mga pera natin. Pero pagpera ko ng taong bayan, yung mga cost ko, especially po sa mga excise tax, galing po sa tobacco farmer, ay tobacco excise tax. I think wala yung makakasagot sa tanong ni ma'am. The members. Yes, ma'am. Actually kasi, the inquiry na mini-meeting natin ngayon is about the scheduled yung salary ng local government unit. Opo. Sir, kasi po, di ba
you so much na question mo, Madam. Yung subject natin, matter natin ngayon about sa sweldo ng mga tao. Pero pwede natin i-formulate yung question mo in this way. Since iniisip natin, meron ba available na pera para sa maging first class yung sweldo ng munisipyo? So yung corollary question dyan is, saan napunta yung ibang pera kung walang available? Yun yung tinatanong mo. Wala na po yung tao makakasagot. Umalis na po. Pero pinaliwanag niya po na kaunti kanina. 45% mapupunta sa personal services. Yun po yung mga regular. Ano pa yung mga ibang percent kanina? May 5% development. 20% development. May 5% special purpose. Lahat po yung our special appropriations po, related, 20% development fund, 40% calamity fund, 5% gender and development, 1% for the local council for the protection of children, and 1% for the RTM&CU citizen and the PWD house. Ma'am, masasagot siguro natin yan, Madam, pag nandyan na yung nakakapong mismo at saka yung resource person. Unfortunately, wala sila ngayon. And mas maganda na sa akin kung meron sila ngayon. Kahit sabihin natin, infrastructure, gender, senior citizen, development, pero kung hindi rin naman natin in-identify kung ano talaga yung project na yun. So kapag sinabi mong senior citizen, ano yan, magtanong lang ako na bawat senior citizen, kailan yung distribute. Yun yung precision na gusto natin malaman. Ngayon po kasi walang makakasagot dito sa room na ito, ba't yung nakaupong resource person kanina hindi niya rin ibigay with precision. Kasi madali lang po sabihin na 10% napunta dito, napunta sa gender, 5%. Madali lang po sabihin yun. Pero ang alam ko, ang hinihingi mong sagot is, kung nilagay mo dito sa gender, o nilagay mo dito sa senior citizen, sabihin mo sa akin, at kailan didistribute yan, at magkano talaga. Kung nilagay mo sa infrastructure, saan yung ginawa mo? Yun. Magkakaroon na tayo ng ganyan, at anong man sa tamang panahon. Sa tamang panahon, Madam, narating po tayo dyan. Timingan lang natin ng konti next time. No? Thank you, sir. Next time po, magkakaroon po ng ano. Kapag nandito po yung resource person, sana masagot. Pero, maging patient tayo. Next time, makakaroon tayo. Marami pa tayong pagkakataon kasi halos lahat naman ng pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa pera. Parating connected lahat yan. Yep. Okay, thank you. And wala na siguro kasi wala nang may tatanong. And our MLGO, may magpapala na natin sa Ma'am ID kasi meron siyang meeting. Okay, Ma'am, maraming salamat po for attending the committee hearing po. And same to Ma'am Marites. Thank you po. Okay. Meron pa po before we adjourn? Yes po, sir. Thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon to each and every one of us of this August body, especially our Vice Mayor, Honorable Attorney General Harvest Bishop, sir. Thank you for recognizing me, sir, Mr. Chair. SP Barana. Ito po yung, idadagdag ko lang. Kasama ko parang ako sa ating lahat. Pinag-usapan po natin itong first class municipality salary standardization para to be for implementation soon. Ako po gusto kong sabihin po na maganda po yung plano po natin, sir. Nasa isang first class municipality tayo, and then ang gusto ko lang itanong mo yung mga hindi productive na mga empleyado at hindi tamang pag-ugali ay dapat yung kanilang mapakinabangan din itong katulad na ganito na magandang halimbawa ng pagkataas ng sweldo. Even hindi man lang makitang magtrabaho ng mahusay, hindi man lang makapag-smile, at higit sa lahat parang sila ang head of office kung ituring kaming mga abang mga constituents dito sa Bay Mercedes. Yun lang mo ay point of clarification na Mr. K. Okay. Sino po gusto kumagal kay sir? Wala po si Asia na makakasagot sa inyo, sir. Trabaho ng Asia yan. Meron siya seminar ngayon. Pero meron pa kayo yung pagkakataon na sagutin yan. But ano ngayon, boss, next time. Sutin natin sila.
Yun lang po, ang general observation ko lang po pagdating dyan. Dadalhin ko lang yung experience ko sa private companies. Kapag private companies, medyo strict po. Kaya po, ganito ako ka-agresibo magsalita ngayon. Kasi sa private companies, kapag hindi ka straightforward, wala ka ng kliyente. Lugi na yung pera mo. Ang dami nang ginastos ng tauhan mo lang mo. Yung tauhan mo na sungit-sungit. Wala, nagpakifan na tuloy yung client. Bye-bye, pera. Kaya tatanggalin mo yung tao. Agad-agad mo siyang pangagagitan. Ang difference mo sa government, sa public, walang competition, walang business mandate yung government. Okay lang, mag-sumit ka, so what? Automatic naman na dumarating sa amin yung pera. Kaya po bilang public official, mas mabigat yung expectation sa atin na maging conscious tayo sa mga tendencies na yun. Kaya doble dapat yung self-awareness natin na since walang natural controls or walang natural dynamics na ganun, walang natural incentive na ayusin mo yung sarili mo. Ngayon, yung pag-aayos mo lang ng sarili mo ay manggagaling sa puso mo. Kaya, trabaho ng HR, trabaho ng executive department na disiplinahin yung tao nila. Baka po, gusto nilang i-implement lang kung ano yung HR rules ng Civil Service Commission. Halimbawa, kung sa private company, kapag loko-loko ka dyan, may nakita kong mali mo, hindi mag-explain ka, letter to explain. May hearing tayo, kaya kung hindi, tatanggalin na namin. May ganun proseso rin ata sa civil service, di ba, sir? Yes. Hindi ko alam kung ginagawa yun. Tulad ng sabi ko, ang observe ko lang sa public at sa government, hindi ginagawa yun. Correct me if I'm wrong. Hindi madalas ginagawa yun kasi walang natural incentive na protektahan mo yung bottom line. Hindi ka pagagalitan ni Big Boss. Ba't di mo pinagalitan mo? Pagdaling kaya kita, inaluwi ako ng 1 million dito. Walang sumisigaw na sa'yo na gano'n. Since wala tayong natural conscientiousness sa utak natin, hindi na nakapol yung atensyon ng nag-i-implement ng tamang proseso at hindi na nakapol ng atensyon yung mga tauhan na nasa frontline na sinusungitan kayo. Ang bottom line po niyan, sir, una, ang immediate na pwedeng solusyon na nakikita ko is kaya nakikita yung trabaho niya. Hindi, paliwanagin mo nga, pagkaroon niya ng mechanics, dynamics, or procedures para lang ma-hold sila accountable. Tanggalin mo, di ba? Tanggalin mo, disiplinahan, isuspend mo. Doon ka sa private companies, pwede ka manapin na agad sa gobyerno, hindi tayo pinatanggal. Ang sarap ng buhay natin, isa rin na yun eh. Ang tagal-tagal mo na sa gobyerno, hindi kasi pinapagalitan lahat kayo. Amalers na. Wala na masyado. Pero din po. And ultimately, ang batang tayo sa siguro dyan, buwata na ng maayos yung mabubuno ng bayan nyo para siya yung mag-hintay. Yes, sir, they should attend the values orientation workshop to given by the Civil Service Commission. Thank you. Thank you, sir. May other thoughts, sir? Your question po. SB7. And also, I have to reserve my question to the right source speaker. Next slide. Thank you very much. Bagis, yung si Manong Tempiado, pero mapakila lang gano'n. Ako during campaign ko, ako binagsagan ng pinangasimahot ng politiko Nangalaman po tayo. Siguro that is or her nature yung naging tao. Pero palagay ko naman, yung pag-angat po ng bayan natin, sumusunod yung mga pag-uugali ng mga empleyado natin. It goes. Baka gano'n. Para yung nakilala ko siguro si Marong na tao, nature niya lang yun. Nature na lang yun, sigurado. Ako nga ba't ako nanalo Yan naman yung SPNL, marunong tumawa sa akin nila. Pero sabi ko, I have been in the service for almost 30 years. Alangan naman yung criminal, yung tao na lahat po tarantado, i-spinal kita. So within this span of time, siguro, hindi na ako marunong tumawa for that 30 years in the police service. Thank you. Thank you. Okay. SB Galabay. I suggest siguro tayo ng resolution ng anti-Islam law. So lagi naka-smile. Yes. Actually, maganda environment pagka sa private, sabi nga yung Vice. Kung ang mga tao, empleyado, umagang karing dumabi na
smile pa rin. Laging good vibes, laging good morning lagi. Kasi ako ay may sinasabi ko sa mga tao lagi kang nag-greet sa mga guests natin. Kasi, ano yun, napakaganda na lagi kang makinig. Pretend kahit may problema, lagi ng customer. So yun, I think wala na pong magtatanong regarding sa ating inquiry. So, pagkakas ng resources speaker o kaya mga magtatanong, yes, meron another. Yes, ma'am. Another question po. Sir, magkakaroon pa po ba ng decision about sa tobacco excise tax? Sa farmer? Gusto ko lang po malaman kasi isa po akong farmer leader sa same time sa grower po. Marami nagtatanong kasi sa akin kung may matatanggap po ba kami ng excise tax kasi lalo na ngayon, tatanong ko na po kasi nandito na. Lalo na po ngayon medyo kahirap at saka konti lang po yung mga kinita ng mga farmer. Kasi And the committee chair agree? May idea po ba? Yes, may po ba? Pardon, can you repeat your question? Sir, yung mga kagaya po ng mga farmer po na tubig ng tabako. Nagtatanong po kasi sila sa akin. Kasi isa po akong farmer leader at the same time, set grower din po ako. So, tinatanong po nila kung meron pa po ba kami matatanggap na excise tax. Actually, yung farmer leader na pupunta dito sa opisina ng Sumbagan Bayan, wala ko naman naibibigay na mga budget galing sa excise tax, about excise tax. Pero yung mga natatanggap po ng farmers, doon sa 86 million na bumaba, 2022, excise tax, 25% ang tatanggal doon para sa mga nagtanim ng burley at broadleaf tobacco. Pero yung pag-release po ng excise tax ng mga farmers, financial assistance, wala pa po kaming information. Magdadala dito sa opisina, andito siya presiding officer si Vice Mayor, dadaan dito para doon sa isang resolusyon. Wala naman. Yes po, sir. Kasi kung tutuusin, ang mga tobacco farmers po, ang siyang nagdadala ng hinirap po. Mas malaki po yung nag-iaambag po nila dito sa bayan natin. So, dapat po sana alagaan din po yung mga tobacco farmers. Kasi kung hindi po magtatanong yung mga farmer, siguro wala rin dumarating dito sa amin. So, para sa amin po na nagtatanong sa baba, kailangan po sana namin kahit Sige ma'am. Your inquiry po, iyan namin sa proper, siguro, i-announce namin kung kailan po schedule. Ano ma'am? Okay, salamat po. Habang wala na napag-usapan tungkol dito sa salary increase, thank you. Dahil na-open nyo yung mga bagay kahit wala dito sa menu ng pag-uusapan. So next time siguro, magbasa po kayo ng isang request dito sa Sumbagan Bayan para pag-usapan yung mga bagay na yan. So pag wala na po, I move to close the debate and interpolation. So thank you very much. First, another motion to adjourn. This committee hearing is now adjourned. Thank you.